Mom and Dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be very high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Travelance? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travelance insurance plans. Travel with Travelance. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan! Narito na ang pinalawak at pinalakas na coverage ng Balitang Vancouver nationwide. Mga pangunahing balitang nasagap ng aming news team para sa linggong ito. Mula dito sa British Columbia, hatid namin sa inyo ang mga may init na balita at mga isyong kukumpleto sa inyong masaya at masaganang araw. Ako po si Melanie Bernal. Mga balitang magbibigay impormasyon sa inyo, kami ang boses ng mga Pinoy sa Canada. Ako po si Ciara Castor. Isang araw na naman na puno ng intriga para sa inyong lahat. Mga balitang kontrobersyal na sumasangkot sa mga paborito ninyong showbiz personalities, ating pagpifiestahan. Ako po si Charlene Ocampo. Ito ang Philippine News Canada. Sa Nigeria, malapit nang ideklarang kontrolado Mga aspiring candidates galing sa iba't ibang samantala ang Mga tagahanga sa isang masayang concert. May isang linggo pa kayong natitira para narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. Mga pasabog para sa Canada Day Celebration 2015, tampok sa linggong ito. Philippine flag raising ceremony sa Richmond, dinaluhan ng mga importanteng personalidad sa BC. Jeneline Mercado, Sexiest Woman for 2015. Mga pamahalaang lokal, provincial at national dito sa Canada ay handa na para salubungin ang pinakamalaking selebrasyon sa buong bansa. Ito ay ang Canada Day 2015. Alamin natin ang iba't ibang mga activities na may kaugnayan sa makasaysayang okasyong ito para sa Canadians at mga immigrants. Ang Canada Day ay isang napakalaking historical, cultural at national celebration ng mga Canadians na gumugunita sa anibersaryo ng pagkaloob at paglagda sa kasunduang British North America Act o ang sa kasalukuyang tinatawag na Constitution Act of 1867 na nagbuklod sa tatlong kolonya sa ilalim ng British Empire bilang isang bansa noong July 1, 1867 na sa ngayon ay tinatawag na Canada. Ang pambansang okasyong ito ay pinagdiriwang ng mga Canadians
bilang federal statutory holiday, hindi lamang ng mga mamamayan sa bansa, kundi ng lahat ng mga Canadians sa buong mundo. Sa modernong panahon, ang selebrasyong ito ay nagbibigay na rin ng oportunidad sa iba't ibang mga multicultural groups sa bansa na makisaya na rin at sumali sa mga kasiyahan sa pamamagitan ng iba't ibang mga local community events tulad ng mga fireworks display, mga parada, mga barbecue parties, concerts ng mga kilala at mga local artists and performers, mga carnivals, community festivals, at mga family picnics. Para sa Philippine News Canada, Elsa Roxena, nagbabalita. Ang buwan ng Hulyo at Agosto ay isa rin sa mga pinakamahalagang buwan para sa mga Canadians dahil sa mga importanteng okasyong ginaganap sa mga panahong ito kada taon. Isa sa mga ito ay ang Pride Parade at Festival na inaabangan talaga ng mga miyembro at mga sympathizers ng LGBT community sa buong bansa. Sa report na ito, alamin natin ang mga nakahandang activities at mga pasabog para sa nasabing selebrasyon. Ang dalawang inaabangan na taunang selebrasyon ay ang Pride Festival at Sunset Beach na gagawin sa napakagandang waterfront parks. Makikita dito ang napakaraming mga exhibitors sa Pride Market, kasama na rin ang mga performances ng mga local artists, iba't ibang klase ng mga bands at drag performers. Ito'y gaganapin sa August 2 na mag-uumpisa ng alas 11 ng umaga. Kasabay nito ay ang 37th Annual Vancouver Pride Parade at ito ay isa sa pinakamaganda at diverse parade sa buong mundo. Kaya naman dinadaluhan ito ng mga manunood na umaabot sa 650,000 katao dahil na rin ito sa napakakulay at napakasayang parada. Ito ay gaganapin sa August 2, 2015 na mag-uumpisa ng alas 12 ng hapon. Sa karagdagang impormasyon, puntahan lamang po ang kanilang website sa www.vancouverpride.ca. Alam mo ba, Melay, may bagong programa ang Immigration Canada na nagbibigay opportunities sa mga estudyante galing sa ibang bansa para makakuha ng permanent residency dito sa Canada. Oo, alam kayo programang yan. Kasi dati rin ako nandiyan sa programa na yan. Dumating kami dito as a student visa. Ako as a student visa and then nag-apply lang kami for permanent residency. Pero alam mo, marami pa rin sa atin ng mga hindi alam yung ganyang programa. Pero alam mo, maganda talaga yung programang to kasi akalain mo yung pupunta ka lang dito as a student tapos pwede ka na mag-apply as permanent. I know, napakalaking tulong. At kapag may trabaho ka na, eligible ka na to apply for permanent residency. O diba, napakalaking tulong lalo na pag matalino ka. Oo nga, magandang opportunity yan. Pero panoorin natin to. Ang pagkuha ng Canadian Immigrant Visa ay dumadaan sa isang mahigpit at mahabang proseso at marami sa mga tumangkang pumasok sa bansa ay hindi naging maswerte dahil sa kakulangan sa qualification at mga basic requirements na kinakailangan sa nasabing application process. Ngunit maliban sa traditional na paraan sa pagkuha ng visa upang makapasok sa Canada, ang gobyerno ay nagbibigay din ng iba pang pamamaraan o options para sa mga applicants sa pamamagitan ng iba pang programa tulad ng student visa. Ang student visa ay nagbibigay ng madaliang paraan para sa mga may kayang pamilya upang mabigyan naman ng oportunidad ang mga magagaling na mga estudyante galing sa ibang bansa na makapasok at makapag-aral dito sa Canada. Samantala, upang mabawasan naman ang napakamahal na gastusin para sa pag-aaral sa Canada, ang isang international student ay maaaring makapag-apply ng mga government-offered scholarship and subsidy incentives o programa o makapaghanap ng mga part-time employment opportunities habang nag-aaral. Sa pamamagitan ng magandang programang ito, ang isang international student ay mabibigyan na rin ng pagkakataong manatili sa Canada at maghanap ng magandang trabaho pagkatapos ng kanyang graduation. Sa pamamagitan naman ng kanyang trabaho, maaari na niyang makuha ang permanent resident status matapos niyang mapasa ang probationary period na utos ng gobyerno para sa nasabing programa. Kaya para sa mga interesadong aplikante, alamin lamang ang mga detaling may kaugnayan sa report na ito sa mga legitimate Canadian Immigration Servicing websites. Elisa Roxena, nagbabalita para sa Philippine News Canada. Sarah, may tanong ako sa'yo. Opinion mo lang, ha? Okay. Sa tingin mo, dapat pa bang dagdagan ng parusa yung mga tao mahuhuling gumagamit ng cellphone while driving? Well, depende yan kung ang pagtaas ng multa ay nakakabawas ng aksidente at, of course, para sa kaligtasan ng lahat, di ba?
tama ka naman dyan. Pero mo kung bakit ko natanong to. Kasi ang Ministry of Transportation dito sa BC ay maglulunsad ng public consultation tungkol sa usaping ito sa darating na July 16 itong taon. Kung kayo ay interesadong dumalo, narito ang dagdag na impormasyon para sa ating lahat. Sa lumalala pang kaso ng mga car accidents dito sa BC, ang naging katanungan ngayon ay kung sapat na ang halaga ng penalty upang makuha ang atensyon ng mga BC drivers. Kaya naman, naglunsad ngayon ang ating lokal na gobyerno ng isang panukala na taasan pa ang penalty sa mga mahuhuling sumusuway sa batas na ito. Sa kanilang bagong website na engage.gov.bc.ca/distracted driving/ kanilang hinihikayat ang publiko na magbigay ng kanilang opinyon sa bagay na ito. Sa ngayon, ang penalty sa BC ay nasa $167 lamang kumpara sa Nova Scotia na umaabot sa $579, samantalang sa Ontario naman ay nasa $500 na kailan lang ay naaprubahan ang bagong panukala na aabot hanggang $1,000 ang penalty. Para sa balitang may kinalaman sa ating kalusugan, ating alamin ang mga benepisyong na idudulot sa ating katawan ng regular na pagkain ng mansanas o apple. Narito ang PNC Health Tips sa linggong ito. Ayon sa clinical studies, maraming benepisyo ang mansanas sa ating kalusugan. Ito ay masagana sa fiber at immune-boosting vitamin C na required sa ating daily nutrition value. Nakakatulong din ito sa weight loss dahil nakakatanggal ito ng cravings or pagkaumay sa mga matatamis na pagkain. Ayon sa Florida State University, ang kababaihan na kumakain ng 1 tasang mansanas araw-araw ay nag-lose ng weight, bumaba ang kanilang kolesterol at bumaba ang kanilang heart disease markers para sa coronary heart diseases at cardiovascular diseases. Maliban dito, sabi ng researchers, ang mansanas ay mayroon din antioxidants panlaban sa toxin sa ating katawan. Ito rin ay nakakatulong sa pag-iwas ng stroke. Isa pang benepisyo nito ay pamproteksyon laban sa metabolic syndrome na maaaring pagmulan ng diabetes. Sinasabi rin na nakakataas ng exercise endurance pag kinain ang mansanas bago mag-ehersisyo dahil mayroon itong antioxidant na tinatawag na quercetin na nakakatulong sa pag-deliver ng oxygen sa ating mga baga. Isang bagong panukala ng Canadian Federal Government para sa Ministry of Education ang ipapatupad di umano sa taong 2017. Ayon sa report, simula sa nasabing taon, wala ng summer vacations ang mga estudyante at mga guro dahil gagawin ng 4 na semester ang pasukan ng mga mag-aaral sa elementary at high school. Matutuloy kaya ito? Ang edukasyon sa Canada ay kinikilalang isa sa may pinakamataas na standard sa buong mundo. Ito ay nakikita sa mga dekalibre, moderno at mga state-of-the-art school facilities, matataas na academic standards at mga highly comprehensive educational practices ng mga paaralan at mga universidad sa bansa. Makikita din sa mga matataas na marka at mga resulta na nakuha ng mga mag-aaral sa iba't ibang mga international aptitude examinations at mga competitions ang kalidad ng edukasyon dito. Dahil sa mabilis na pagbabago sa teknolohiya at mga demands ng modernisasyon, patuloy na nakikisabay na rin ang Canadian Ministry of Education sa pamamagitan ng mga educational innovations and reforms para sundan, tuparin at harapin ang mga hamon ng makabagong panahon sa larangan ng edukasyon. Isa na rito ay ang pagbabago sa school calendar ng Canada na pinaplanong ipapatupad na sa taong 2017. Ang bagong school calendar na ito ay naglalayong gagawing 4 na semesters na ang pasukan sa buong taon. Ito ay nangangahulugang gagamitin na ang 2 buwang summer vacation upang idagdag sa kasalukuyang number of school days para sa edukasyon sa buong taon. Ayon sa Ministry of Education, ang school system na ito ay hindi na bago dahil may mga bansa na rin gumagamit ng ganitong school year system kung saan maganda naman ang naging resulta nito para sa mga mag-aaral at mga magulang. Dagdag pa ng nasabing ahensya ng bagong sistemang ito ay inaasahang magdudulot pa ng marami pang ibang positive implications para sa mga mamamayang sa buong bansa. Higit sa lahat, ang planong ito ay makakatulong ng malaki lalong-lalo na sa pinansyal na aspeto ng mga mahihirap na mga Canadian single parents na walang katulong at extra budget para ibayad sa pag-aalaga ng kanilang mga anak tuwing summer vacations.
Elizar Oxena, Philippine News, Canada. Alam mo, Melay, para sa mga Pinoy dito sa buong mundo, isang napakalaking bagay mag-celebrate ng Philippine Independence Day. Oo nga, alam ko yan. Pero alam mo, isa pang maganda dito kasi kinilala na ng British Columbia ang okasyon na ito bilang isa sa mga importanteng selebrasyon ng Canadian Multicultural Society. Isa na dito ang naganap na flag raising ceremony sa Richmond noong nakaraang Sabado. Alam ko, nandun ka eh. I know. Siyempre, kasama ko ang director natin na si Rolly Fortaleza. Oo nga, balita ko mukha siyang presidente doon eh. Ano, napaka-pogi. Panoorin natin ito. Isang napakahalagang okasyon ang naganap sa Richmond City Hall noong nakaraang Sabado. Ito ay ang kauna-unahang Philippine flag raising ceremony sa nasabing lungsod para sa pagdiriwang ng ating kalayaan. Ito ay dinaluhan ng mga government officials at ng ating mga kababayan. Kasabay din ito ang pagdiriwang 2015 na ginawa sa Lansdowne Mall. Narito ang special coverage ng Philippine News Canada. So we're here at Richmond City Hall, and it is really an honor for us to be the host for the celebration of the 117th anniversary of Philippine independence. The Filipino community are very important components of the city of Richmond. We have many thousands of Filipinos living in our city, and so today we welcome those residents plus people from all over the Metro Vancouver region for this very significant day. We've heard from all kinds of speakers, and there's lots of performances. We've had a great time. It is just a perfect way to celebrate what is so special about the Philippines and the Filipino community here in Richmond. Okay, and in the back, so how does that look? Are we set up? Okay, here we go everybody, eyes front. Magpapasalamat lang ako sa City of Richmond, lalo-lalo na kay Mayor Brody at saka sa Multicultural Helping House Society sa pamumuno ni Tatay Tom for organizing this very first Philippine flag raising here at the City of Richmond. And of course, binabati ko lahat ng mga kababayan natin on this occasion. Maraming salamat po sa pagdalo at pakikisa sa konsulado at lahat ng ating mga katuwang sa community upang itaguyod ang Philippine Independence Day dito sa Metro Vancouver. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yeah, so very happy to be joining the first flag raising here at Richmond City Hall to celebrate the 117th Philippine Independence Day. So it's a great celebration in Richmond, and I send my regards not only to Richmond, across BC, across the country to celebrate our 117th Philippine Independence Day. Sun is shining and the faces are smiling. It is a nice day, a very historical day. And wow, my first job today is to acknowledge friends who came here to join us in the celebration, a very significant celebration in Richmond, the first flag raising in Richmond. And who else would not be happy to see our flag today?
raise flag for the first time in Richmond. With good grace of the people of Richmond, is led by the mayor himself. We knew right away as we were passing this beautiful site that this is the only proper place to hold our first ever an historic flag raising ceremony in commemoration of our Philippine Independence Day. Yang magiliw para sa silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka pasisihir, sa dagat at bundok, sa siway at sa langit bumbughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap. Today marked a historic event as we assembled to witness our Philippine flag raised with pride to the breeze for the first time in Richmond at the Richmond City Hall quadrangle. It was simple yet remarkable ceremony. The presence of the Pope John Paul I Assembly, 2485 Knights of Columbus Honor Guards, the concert of the youth voices of our school district, and the invocation filled our ears, proclaiming the deep patriotic sentiment of which our flag is an emblem and expression. Metro Vancouver alone, which honor the Philippine flag to commemorate this important event. But you can see why Richmond is special. This is a great honor for us as it signifies the growing recognition of the contributions of the Filipino community in this region. It also highlights the steadily improving relations between the Philippines and Canada, which have spread to various areas of human endeavor. Richmond, as we all know, is a bedrock of multiculturalism and diversity, and a showcase of the dynamic interplay of various peoples and cultures coming from different parts of the world who have found a home in the city. It is a living proof that people of different color, ethnicity, culture, faith, and other traits can coexist peacefully and productively. We raised the Filipino flag for the third time on the Hill, the capital of Canada. So here, that is why I would like to bring special greetings from the Prime Minister himself. So here is the greeting from the Prime Minister himself to all of you. Today I extend my warmest wishes to all those in Canada and around the world who are celebrating the 117th anniversary of the independence of the Philippines. Since independence, the Philippines has faced challenges, but thanks to its industrious people, the country has emerged today as one of the leading economies in Southeast Asia and a strong promoter of freedom, democracy, and justice. Canadians of Filipino origin now number roughly 700,000, and vibrant Filipino communities can be found in every part of our great country. Small towns and big cities, from coast to coast to coast. Members of the community will be gathering at festive events to mark this day and to celebrate their heritage. I'm confident that our partnership will continue to grow in the years to come to the benefit of both our countries. Once again, on behalf of the Government of Canada, I wish you all celebrating today Maligayang Araw ng Kalayaan. Thank you.
enjoy the rest of the day. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Lita Nugid, dito po sa Pagdiriwang 2015 sa Lansdowne Mall. Inanyayahan ko po kayong pumunta rito hanggang maaga pa at mamaya pong alas 12 magsisimula na po ang aming programa. Happy Independence Day sa inyong lahat at sa ating mga kababayang Pinoy. Maraming salamat po sa mga sponsors na tumulong para magkasama-sama tayo ngayong araw na to. At sa ating pong mga VIP, sa consulate especially, sa pag-support din po nila sa akin sa araw na to. Aba, mga guys dyan sa tabi-tabi, alam kong agring-agree kayo sa ibabalita kong ito sa inyo. At syempre, alam ko namang hindi kayo mabibigla dito dahil crush talaga ng bayan itong si Janilyn Mercado. At sa ganda at sex appeal, panalong-panalo. Kaya naman para sa taong 2015, winner ang beauty ni Janilyn dahil, naku, siya ang tinanghal na the sexiest woman ng FHM. Oh, walang kakontra! Walang kamalay-malay si Janilyn Mercado sa sorpresang naghihintay sa kanya sa airport bago siya tumulak papuntang Amerika para sa shooting ng kanyang pelikula. Paano kung ikaw yung maging number 1? Eh di okay. Hindi kasi, ang dami nang nagre-request na uy, rumampa ka naman. Sabi ko, parang nahiya ako, parang wala pa akong lakas ng loob rumampa. Ang akala niya'y simpleng interview. On behalf of FHM Philippines, we would like to congratulate you for being the Philippine sexiest. Oh my God! Ano ba kayo, Ana? Hello! Ano ba kayo? Congratulations, bago ka umalis. Ano ba kayo? Isa palang surprise announcement na siya ang panalo sa botohan ng FHM Sexiest 2015. 2011 pa lang ay pasok na si Jen sa top 10 ng listahan, pero naging mailap ang titulo sa kanya. Close fight daw sa botohan sina Jen at sexy neophyte na si Andrea Torres. Pero sa huli, ang kapuso hot mama ang nanaig. Eh, kahit nga siguro isa sa pamilya ko hindi nakaboto kasi hindi kami marunong. Iniimbitahan po namin kayong dumalo sa New Westminster Multicultural Festival na gaganapin on July 1st. Saan nga ba yung gaganapin siya? Magaganap ito sa Westminster Pier Park from 3 p.m. to 10 p.m. Oo nga, kaya wag natin kakalimutan yan dahil mapapanood din natin ang World Multicultural Dances at saka music. Syempre meron din games dyan. Syempre panoorin din natin yung fireworks na magaganap ng araw na yun dahil sa celebration din yan ng Canada Day. Yes, exciting yan. Napakasaya. At dito na naman nagtatapos ang aming balita para sa linggong ito. At kung kayo'y may mga issue, komento o balitang nais niyong ibahagi sa aming programa, ang PNC ay bukas para sa inyong lahat. Mag-email lamang po sa balitangvancouver@gmail.com or tumawag sa 604-588-6397. Sana'y nakapagdulot kami ng saya sa inyong lahat. Mabuhay tayong mga Pinoy sa Canada. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa aming programa. Hanggang sa muli. Ako po si Melanie Bernal. Si Yara Castor ang inyong lingkod. At ako naman po si Charlene Ocampo. Ito ang Philippine News Canada. Dollar Smart 99 cents App Store. Located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Mom and Dad, when are you planning to visit us in Canada? We miss you so much. In Canada, medical expenses could be very high for us. If any medical emergency happens while we are in Canada, how will we pay all those bills? And we don't want to be a financial burden to you. Have you heard about Travelance? Don't worry about the medical expenses. Everything's already been taken care of. Just pack your bags. We want to give Laura a big surprise for her birthday. Thousands of families have traveled to Canada with Travelance insurance plans. Travel with Travelance. Your turner has grown, towing my